Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, Kabanatang 6, talatang 17, agad sa mga sumusunod, agad po sinasabi, ako ay tumawag, sa Diyos ay magpuri, kanyang karangalan, aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuro sa iyo. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na sa pagkakataon na nagkasama-sama muli kami sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at sa paggabay sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo na may magiging bahagi sa gawain ito. Patnubayan po siya at puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito upang magpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan na aming pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binibigay ko po sa ating Panginoon ang pagsamba, pagpupuri at pasasalamat sa kanyang kabutihan, pagmamahal at katapatan sa aking buhay. Binibilang ko po kanina at ako po pala ay nakaka 9 months na since ako ay umalis ng Pilipinas. Pero looking back, ako po ay talagang nagbibigay sa Lord ng pinakamataas na pagsamba at pagpupuri dahil siya po talaga ang sumama, gumabay sa akin, sa aking araw-araw na buhay dito, especially during my transition, especially during the first 3 months na ako po ay nag-move sa Canada. Palagi ko iniisip noon, yung pag-move ko dito magiging madali, magiging comfortable, magiging smooth. Because nakapag-move na ako or nakapagtrabaho na ako sa Singapore at ganun yung naging experience ko. Pero iba po pala talaga, napakalayo po pala ng Canada, and ang feeling ko noon, kailangan ko talagang i-restart yung buhay ko at magsimula ulit. So, naging mahirap siya, naging challenging even emotionally, even mentally, pero higit po doon, no, yung kabutihan at presensya ng ating Panginoon na siyang gumabay at sumama sa akin throughout those times. Siya po ang nag-lead sa akin. Siya po talaga, nakita ko kung paano niya dinirect yung aking steps at kung paano nilid niya ako sa mga tao, sa mga community, even sa iglesia na aking kabibilangan, and even with my mga kasama ko po sa trabaho. Nagkaroon din po ako ng mga challenges sa work because of different changes, pero I thank the Lord because lahat po ng mga bagay na ito ay kinapulutan ko ng aral, at ang mga bagay na ito ay preparation for His plans and His purposes for my life. So I really thank the Lord for that. At the same time, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga new experiences and even sa mga learnings na kanyang tinuro sa akin or sa mga lessons na tinuro niya, malaki man ito or maliit na lesson. Yung iba akala ko alam ko na, yung iba kailangan ko matutunan ulit. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Mahirap po kasi malayo sa family, pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil despite yung aming distance, nandyan po palagi yung desire of our hearts to always keep in touch, to always connect,
Palagi po kami nag-uusap via video call, and salamat sa Lord sa patuloy niyang proteksyon sa aking mga magulang at sa pagbibigay din sa kanila ng magandang kalusugan, maging sa family po ni Erin abroad. Hayaan niyo pong magpasalamat din ako kay Lord dahil binigyan niya kami ng opportunity na magsama-samang family sa Australia noong Pasko. So napaka heartwarming experience po nun, and it's really a wonderful experience na hindi ko malilimutan at palagi kong babaunin sa aking puso. Kasi noon na lang po ulit kami nagsama-sama sa isang bubong, sa isang bahay. This time, with Erin's family na, with Bam, with Kayla and Mateo. At nakakatuwa po talaga, para kaming mga bata ulit, or para kaming nagbabahay-bahayan, pero iba na syempre, matanda na kami at marunong na kami magluto, ganyan. Pero ang saya lang po to be together again, doing the things together as a family. I thank God kasi He allowed it to happen, kasi muntik na po akong hindi makasama dahil nagka-problema sa visa ko. But thank God kasi in the end, it still happened, and napakaganda po niyang experience. Nung panahong yun nga din po, may mga nagkasakit po sa amin ng COVID. So nagka-COVID si Erin, si Bam, at ang daddy ko. Praise God for the healing. Praise God kasi kahit hindi kami magkakasama days leading to Christmas, syempre because they had to isolate, nakita ko pa rin how yung value at yung meaning ng Pasko ay wala talaga sa mga regalo, wala sa mga malalaking handa. It's really Jesus Christ in the center of the family. So, no matter how simple you celebrate, as long as ang Panginoon po talaga ang sineselebrate, ang kanyang kapanganakan at kaligtasang binibigay sa atin, it's more than enough. At yun po yung naranasan ng aming pamilya with the love and healing na kanyang binigay. Salamat din po sa Lord dahil binigyan po niya ako ng another year. Kaka-celebrate ko lang din po ng aking birthday at the same time sa aking trabaho. Nag-celebrate din po ako ng anniversary sa work. Inaalaw po ako ng Panginoon to continue to grow sa aking work, to continue to learn and unlearn, and to just continue to be comfortable and confident with what I do. So siya po yung patuloy na nagtuturo sa akin ng mga bagong skills. Hindi lang po yung mga skills for me to do my job well, but even skills to make me a better person. Skills that would build my character and to be more Christ-like. Ayan. And as I end po, hayaan yung ibahagi ko ang verse na ito. Ang sabi po sa Isaiah 55, 8-9, ang aking kaisipay hindi nyo kaisipan, at ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. His ways, His thoughts are always higher than my ways. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil yung plano niya at yung pamamaraan niya at ang kaisipan niya ang palaging nasusunod sa aking buhay. Maraming times gusto ko yung ways ko. Maraming times nahirapan po akong mag-trust and fully surrender. Pero sa biyaya ng Panginoon, siya po ang nag-allow for me to just trust with all my heart. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart. And thank you to the Lord because He's helping me put all of my trust in Him, and His plans are prevailing and unfolding in my life. So, sa Kanya po ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat. Magandang gabi po. Sa langit si Kristo'y namamagitan, tanging kaibigang dapat magmahal. Siya'y
Nadalangin ikaw ay aking idinadalangin. Mayroong amang sa akin ay nag-alay, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at siya'y sasalubong sa kabilang buhay. Nais kong kita'y kasama rin tunay, nadalangin ikaw ay aking idinadalangin. Mayroon akong kasuotang sila na naghihintay sa langit ng gala. Kung matanggap kong sa ganda'y kumikislap, nais kong ikaw manalay tumanggap. Nadalangin ikaw ay aking idinadalangin. Bago po ako magsimula ng aking mensahe sa inyo, ay binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. At konting kabalitaan lamang po, ang ating pong iglesia ay magdaraos ngayong linggo ito ng ika-72 pangtaonang anibersaryo o ang National Unida na sinimulan po noong linggo at matatapos sa May 19. So kanina po ay nagsagawa ang gawain ng mga kapisanan, mga pastoran at mga tulad na pastor, predikador ng mga gawain nila. At napakasaya po ng gawain ito. Ito po yung magpapatuloy hanggang sa linggo para sa ating pantaunang gathering o anibersaryo. Ulit ko po, wala po tayong pananambahan sa ating iglesia sa Tipas, hindi tayo po ay sama-samang pupunta doon sa Silang Cavite. Lalaan po ng bus ang ating iglesia. Yung sa lahat po ng gustong sumama at makibahagi para sa ating gawain ay malugod namin kayo inayayahan. So magpalista lamang po kayo sa mga bawat kapisanan na kayo dadalo upang masaya po tayong makarating doon. Sandali po tayong manalangin. Maging kalugod-lugod nawa, Panginoon, ang salita ng aking bibig, pagpupulay-bulay ng mga salita sa lahat ng tao. O Panginoon Diyos, aking manunubos. Salamat po. Ang aking pong teksto na pagbabatayan ngayong gabi ay makikita natin sa Deuteronomio 8:11. Ito po ay babasahin natin. Ang sabi po rito, huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Ang
buong talata po ng Deuteronomio ay ito po ay istorya ng mga Israelita ng kanilang journey doon sa ilang, ng kanilang paglalakbay sa 4 na taong pagpunta nila doon sa lupang pangako na ginawa sa kanila ng Panginoon. At nais ko pong tingnan dito at pag-aralan natin anong sinasabi ng talatang ito. Sabi dito, be careful not to forget. And sinasabi rin dito na ito yung mayroong mga utos at mga tuntunin na dapat sundin ng mga Israelita. Ano pa ba yung mga utos na sinasabi rito? Utos is command. Yung tuntunin ay mga rules or law. As statutes is an act. At mga pananagutan, responsibilities. Sa pag-explain ito, sabi nito, laws are God's instructions and commandments. Ito po ay instruction ng Panginoon at commandments. Ang commandment po ay the least what God tells us to do and not to do. It is an authoritative instruction sa mga Israelita na mga dapat nilang gawin. Ang mga statutes po ay it has something to do with customs and instruction to be obeyed without question. Ngunit sabi po dito sa talata natin na huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos. No? Nasundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Para mapag-aralan po natin ito, balikan po natin yung Deuteronomio. Ano po ang sinabi dito ni Moises, yung mga panawagan ni Moses para sundin ng mga Israelita. Ano po sinasabi sa Deuteronomio 4:1? Sabi, ngayon, o Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntunin at itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapa sa inyo ang lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh. So, sabi po rito, upang parte po ng pagsunod dito ay bigyan natin ng pagpapahalaga. No? Ang mga Israelita ay magbigay ng pagpapahalaga sa mga habilin, mga tinuturo ng kasulatan ni Moises. Ito po ay mga utos. Ito po ay mga tuntunin. No? Hindi lang po ito isang utos o dalawang utos. Sinasabi rito, mga utos at mga tuntunin. Kung titingnan po natin, ang alam po nating utos ay ang 10 Commandments lamang, ngunit ito ay nagsanga na sa maraming utos na kung titingnan natin, ito ay makikita natin mayroong 613 commandments, 613 commandments, at hinahati ito sa 248 na dapat gawin at 1 o hindi dapat gawin. Na ito po ay nakaloob sa Torah, no? Yung Torah ng mga Hudyo, na kung ito po ay mga writings o mga divide po ito sa oral or written books. And pag sinabi pong books, Torah, ito po ay naglalaman ng 5 books ni Moises. Siguro alam naman po natin ito. Ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Ito po yung pinag-aaralan natin dito. Ang tawag din po dito ay sa Griego ay Pentateuch, no? Ay ibig sabihin, penta o 5. Sa Hebreo naman po
ang tawag dito ay Shamesh, na ang ibig sabihin din ay 5 o 5. Ngunit, kung titignan po natin sa mga commandments o kautusan ito, dalawa po ang pwede natin makitang pinahalagahan ni Moises dito na dapat sundin ng mga Israelita. Ano po ito? Ito po yung makikita sa Deuteronomio 4:15 at susundan po ng 23 at 24 na ito'y babala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O ito po yung natawag na yung second commandment. Ano po ito? Sabi po rito, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o anumang isda. Huwag niyo sasambahin ang araw, buwan, bituin, o anumang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Malinaw po na sinasabi rito sa kautusan ito na sa unang kautusan, ang sabi doon ay huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, kundi si Yahweh lamang, at pinangalawahan ng huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan, na naging magandang paalala ito ni Moises sa kanila, sapagkat sa loob ng 40 taon ay dumating yung panahon na nainip sila. Nainip sa pag-aantay sa pagpunta sa lupang pangako, sa kautusan na ibibigay ni Yahweh. Sinabi rin dito na doon sa verse 23 at saka 24, sabi, mag-ingat kayo, huwag na huwag niyong kakalimutan ang kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, kaya ng pinagbabawal ko sa inyo, sapagkat si Yahweh ng inyong Diyos ay tulad ng nanglalagablab na apoy at siya ay mapanibugbuing Diyos. So, ito po ay isang utos at isang tuntunin sa mga Israelita na pinapaalala na huwag kakalimutan at sundin ito, no? Na huwag gawin. Kasi pinapaalala rin po dito ni Moises yung mga bagay na nagabayan sila. Pinatubayan sila ng Diyos sa ilang, sa loob ng 40 taon, kung saan kumain ng mana at pinroteksyonan, binigyan ng ilaw, binigyan ng gabay, at nandun ang pag-aalaga ng ating Panginoon. Ngunit, dahil sa kagustuhan ng Diyos na ito ay sundin, binilin din ni Moises na bakit kailangang sambahin ang Diyos at siya lamang at walang ibang magiging Diyos. Sinasabi po sa Deuteronomio 6:4, sinasabi po doon, pakinggan mo Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Naibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong lakas. Ang utos na ito'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Pinapaalala dito
na ibigin ang Diyos ng buong puso. Ibigin siya at walang ibang magiging Diyos sa harap niya, kundi ang ating Panginoon lamang. Ngunit, meron din pong pangalawang sinasabi ito na utos at tuntunin na dapat nating sundin. Ito po yung sa fourth commandment. Ano po yung sinasabi sa fourth commandment? Yan. Sabi po rito, statutes in Deuteronomy are intended to show the people, the Israelites, how they live a right relationship with the Lord and with each other. Ang isang significant na law is in the fourth commandment. Sabi, to keep the Sabbath holy, the day of the Lord, the Shabbat, no? Na ito'y maging banal para sa mga Israelita. Kung titignan po natin, babalikan po natin ang Genesis, sinasabi rito na nung ginawa ng Panginoon ang mundo, ang langit at lupa, at ang lahat ng narito, 6 na araw siyang nilikha ito. Ngunit sa 7 araw, siya ay nagpahinga. Ito ay naging isang matibay na katuruan na nakarating kay Moises kaya tinuturo niya sa mga Israelita. Which is, ano po ang purpose nito? Sabi, the purpose is to spend time with the Lord on the 7th day, na magbigay ng panahon sa ating Panginoon na ang dapat lang natin gawin dito is to honor, to praise, and glorify God for all the things that He has done for us. Na itigil, sabi niya, itigil, to stop what we are doing, to rest, and not do anything, and make it a special time with God. So, ito po yung gustong ihabilin ni Moises sa mga Israelita at nakarating sa atin. Ngunit kung titingnan po natin, sa loob ng mga habang panahon, ang mga Israelita, bagamat na ibigay ang law at ang kanilang susundin, ay tunay na maraming mga sa kanila ang hindi nakakatupad, yung ba'y nakakatupad. Ngunit sa mahabang panahon, patuloy nilang inaabangan ang pagdating ng Mesaya, ang pagdating ng kanilang tagapagligtas na merong sinasabi ni Propeta Isaiah na darating. Ngunit, sabi dito, saan tayo dadalhin ng mga utos at tuntunin ng mga Hudyo na inahabilin ni Moises? Sino yung magsasalba sa atin kung patuloy tayong hindi susunod dito? Lagi ba silang mag-aalay ng mga hayop o sakripisyo? All the laws, commandments, statutes, judgments, ordinances points to Jesus. Si Jesus ang kaganapan ng lahat ng bagay, kaya naibigay ang law at patungo sa ating Panginoong Jesucristo. The New Testament statutes represents a shift in gathering with the Lord upang muling magkatipon-tipon rather than using sacrifices and ceremonies. Jesus sought to bring the people into a personal relationship with God through faith. So yun ang nais
ng kautusan ito. Sabi sa Mateo 5:27, "Do not think that I have come to abolish the law or prophets, but I have not come to abolish them, but to fulfill it, to complete it." Ang ating pong Panginoon Jesus ang katuparan ng kautusan. Siya po ang naging ultimate sacrifice dahil sa kasalanan ng mundo at ng tao. Ang pagdating niya dito sa ating mundo ay upang tuparin ito sa pamamagitan niya. Ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ang naglinis ng ating mga kasalanan, at ang kanyang kamatayan doon sa krus ay naging dahilan ng kapatawaran natin lahat. At ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay naging testament o naging fulfillment ng ating tunay na nampalataya sa ating Panginoong Jesus. So ano ang dapat nating gawin dito? Tanggapin natin ang ating Panginoon bilang personal na Diyos at tagapagligtas upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. In His fulfillment of the law and the prophet, Jesus obtained our eternal salvation. Priests will not enter the holy place to offer sacrifice anymore. Jesus has done that for us once and for all. By grace, through faith, we are made right with God. Paul, ang Apostol Pablo, cleared this that the believer in Christ is no longer under the law. We are not under the Mosaic law, but under the law of Christ. Ito po'y sinasabi sa Galatia 5:23. Galatia 3:23 hanggang 25. Ang sabi po dito, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito'y kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan na naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo may turing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, wala na tayo sa ilalim ng tagapag-disiplina. If the law is still binding on us today, then it is not yet accomplished its purpose. It is not yet fulfilled. If the law as the legal system is still binding on us today, then Jesus was wrong in claiming to fulfill it, and His sacrifice on the cross is insufficient to save. Tayo'y mapalad, tayo ay nabigyan ng karapatang maging anak niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan or by grace, we have been saved through faith, is not by works, so that no one
can boast. Kaya tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. Jesus fulfilled the whole law and now grants us His righteousness as a free gift. So, tayo po sa panahon natin ngayon, dapat tingnan din po natin na sinasabi sa Mateo 5:19 na kung saan sabi ni Jesus doon ay tinawag niya ang mga Pariseo na mga lazy people because ang ginagawa lang nila is to command and teach. And sabi niya, it is least in the kingdom of God. But Jesus said, whoever practices and teaches this command will be great in the kingdom of heaven. At dito ko po tatapusin ang aking mensahe sa gabi nito. Na tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, nanampalataya, nagsisi sa ating mga kasalanan at itinanggap siya sa ating mga buhay, ay dapat mamuhay ng may pananampalataya at mamuhay ng may pananampalataya na may gawa. No? At kailangan natin gawin ang lahat upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, maging matibay sa ating pananampalataya at patuloy na humayo sa pagpalaganap ng salita ng Diyos at maging kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita at lahat ng gagawin natin ay sa kapurihan ng ating Diyos. Ang sabi po sa Roma 10:4, sabi, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Nawa, sa mga salitang ito, tunay na pagbulay-bulayan natin ito at tunay na pagmuni-munian natin ang mga salitang ito upang tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabi nito. Salamat sa mga kautusan na bigay mo kay Moises sa mga tuntunin na dapat sundin. Ngunit dahil sa mga kautusan ito, tunay na ang iyong pagdating, tunay na sinunod mo ang mga kautusan ito at pinulpil mo, hindi tinanggal. Sa magitan mo, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, ay makamtan namin ang kaligtasan. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng oras. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Kaya nagpakilaman. Amen. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord.
yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. One more time, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
Sabay-sabay po nating basahin mula sa Santiago 5:13 hanggang 15. Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Ang ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.